si Ma'am Joanna Singkol, 19 years old po at humihingi ng tulong na maibalik po sa kanya ang kanyang anak na baby boy 3 years old. Pinaalaga daw po niya ito sa pinsan ng kanyang mister noong 2024 para sana magtrabaho dito sa Manila. Pero nung kukunin na nila ang bata ngayong taon, ayaw na daw pong ibalik. Ang asawa mo ay ilang taon na ngayon? 22 po. Mga 19 naman siya noon, of age Yes. na. Pero, kinasal kayo, ilang taon ka? 14 po. 14 years old. They were actually married under Sharia rights. Yes. Tama? Under Muslim rights. Okay? Ang issue ngayon ay kung paano maibabalik or makukuha ang bata. Yes Kasi po. hindi naman ninyo ito pinamigay. Di ba? Hindi Hindi po. naman ninyo ito pina-adapt. Hindi po. Bakit ayaw isoli? Ano daw ba ang dahilan? Kasi po, ang usapan po namin, kapag po kaya na namin buhayin yung bata, ibibigay po nila sa amin. Nakaya naman po talaga namin. Okay. Pinagbigyan po namin sila. January po, umuwi yung asawa ko sa Mindanao para po hiramin lang po sana yung bata. Sa Sultan Kudarat ito, no? Yes po. Okay. Hiram lang po para po hindi sila mabigla. Kasi po naiintindihan ko yung side nila. Yes. Oo nga Dahil- naman. yes Biro mo po. kung baby pa. Napamahal rin. na po talaga Oo, sila. oo. Dahil yung... Pero kayo, nakikita ninyo si baby kahit nung nandoon sa kanila. Yes Nakakausap, nadadalaw, naririnig ang boses Opo. ninyo. At Kilala alam rin po niya kami. na kayo ang mga magulang niya. kilala po kami. Okay. Yes po. So ano nangyari nung nagpunta kayo doon? Hindi po nila pinagbigyan yung asawa ko. So, bali po, umuwi po dito yung asawa ko nang hindi niya dala yung anak ko. Nanghingi ba siya ng tulong? Hindi po, kasi po ang sabi po nila, bigyan daw po muna namin sila ng oras para sabi ko, sige po. Naiintindihan ko po yung side nila kasi syempre, may pagkakamali rin naman po kaming magulang. Pero syempre, tao lang din po kami. Sabi ko po, hindi po namin ipipilit ang gusto namin para wala pong gulo. Okay. Okay po, naging okay po kami. Ngayon po by May, Okay. doon po kami sobrang nagtalo ng Nung pinsan? pinsan ng asawa ko. Mm-mm. Na sabi po kasi niya sa chat niya sa akin, gusto niya pong palitan yung name ng anak ko tsaka yung apelyido ng anak ko. May birth certificate yan Yun eh. nga po. Meron, di ba? Yes Oo, po. narehistro nyo. Yes po. At sa rehistro, pangalan ninyo bilang magulang ang nakalagay doon. Yes Okay. So, ililate Sige. registration daw po nila yun. Siyempre po ako, gustong-gusto ko na nga po makuha yung anak ko, tapos gaganunin niyo pa po kami. Okay. Parang- Bawal yun ha, yung ililate registration. Ano yun? Simulation of Yes birth po. ang gagawin doon. Although hindi na siya kasong krimen. Yes. Pero hindi may administrative liability. Magulo. Magulo po talaga. Oo. Sige, so kailan nyo huling nakausap? Ngayon, June din po nakausap namin by first week of June to second of Okay. June. Ay, ang sinasabi ninyo na pinsan ng mister ay itong si Myra Akil. Yes po. May asawa ba si Myra? Meron po. May mga anak ba siya? Na Wala sarili po siyang niya? anak. May stepdaughter po siya isa. Ma'am, ano po ba ang findings natin tungkol dito sa sitwasyon na ito? During po sa visitation ko doon sa family, ay nakausap ko rin po that time si Ma'am Koan, si Joanna. Yun, marami siyang banta. Di ba nagbanta ka na kakasuhan ng kidnapping, ganyan-ganyan. Hindi ko Tapos po- in-explain ko naman po sa kay Myra yung magiging sitwasyon. Okay. Oo, pinaintindi ko sa kanya na kung hindi niya ibibigay yung bata, pwede siyang kasuhan. Yun po. Tapos sabi naman niya, ibibigay ko naman itong bata, ma'am. Okay. Basta lang sabi niya nasa magandang pamamalakad lang ng mag-asawa. Kasi kaya nga naiwan yung bata doon sa kanila dahil hindi nga good terms sila mag-asawa, ma'am. Okay na ba kayo ng mag-asawa? Yes po, okay po kami 100%. Ma'am Fauzia, ano po ang kakailanganin na assessment naman on the side naman po ni Joanna? Nag-request po ako sa sa office na sana po yung social worker po dyan sa may Baseco Yes. is magkakaroon po ng PCAR or Parenting Capability Assessment Report. Nang sa gayon po, attorney, is malalaman po natin, ma-assess po ng social worker kung capable ba, financially capable, at saka physically and mentally capable po yung both parents, ma'am. Ang interest po natin is kung saan po safe yung bata. Attorney Abdul Majid Mangotara. Tungkol po dito sa custody case, no po, would there be special Sharia rules or laws that would govern this? Or pareho lang po ba ng, sa ating civil code, sa ating family code, that the child
the parental authority really rests with the parents, and any secondary or substitute parental authority na hindi naman in writing or walang legal basis will be put to question. Regarding po dyan sa query natin, kung may jurisdiction po ba ang Sharia Court, para po sa pagpa-file po ng habeas corpus, para po makuha yung custody from the one na kinukuha ito. Same pa rin po, within the family court pa rin po. However, yung question talaga as custody, sa Sharia Court siya. Tutulungan po namin si Ma'am Joanna, no? I believe we will also course it through the National Commission on Muslim Filipinos para po mas maayos po yung magiging proseso ng pagkuha po ng bata. Tama po ba? Yes po, ang ating opisina naman po ay laging handa po. Katulad niyo po sa mga nire-refer niyo po dito sa amin, lagi po kaming handa po para gawin po yung aming trabaho na matulungan yung mga kapatid natin na mga Muslim base po sa mandato na ibinigay sa ating opisina po. At maganda naman po kasi mismong yung head ng Ministry of Social Services and Development sa Sultan Kudarat, si Ma'am Fauzia, already actually made an assessment doon naman, on the side doon sa kung nasaan yung bata. Ang hihintayin po natin, yung assessment naman na dito sa Baseco kung saan ka nakatira. Protocol ito para maayos ang lahat. Tama si Ma'am Fauzia Mocsin na ang hinahanap natin dito ay kung ano ang ikabubuti ng bata. Okay? Huwag na muna natin pairalin ang emosyon natin at kung ano-anong sinasabi natin ng mga kaso o whatever. Doon muna tayo sa proseso na para makuha natin ulit yung bata. Ma'am Fauzia, ano po ang next step na gagawin natin? Hintayin po muna yung assessment sa Baseco? Yun po yung maganda, ma'am, para at least malinaw rin Claro. dito, ma'am. Kasi, ma'am, nagko-convene din po ako sa family na kailangan Yes. mabigay nila doon sa bata. Ma'am Joanna, baka pwedeng wag ka na lang muna mag-text ng mga masasakit na salita doon sa part nila, Ma'am Myra. Since hindi ceasefire. naman po na-agrabyado yung bata. Opo. Okay. Kasi medyo na-hurt po sila kuan sila, Ma'am Myra. Sorry po, hindi po ako nag-chat ng masasakit na salita sa kanila. Sa totoo po niyan, kagabi po nag-chat ako sa kanila. Nagpakumbaba po ako kung sakaling pwedeng pag-usapan na lang. Para hindi po Opo. kami dumating sa point na ayaw namin parehas. Nanay lang din po Opo. ako na gustong makasama yung anak ko. Yes po. Isang taon mahigit Yes ko na po po. siyang hindi nakakasama. At kung sinasabi po nila na nagsasalita ako ng masama, sila po ang nauna. Sige. Pinagtatanggol ko lang po Opo. yung sarili ko. Okay. So, ganito ha. Sige. All sides, tigil muna tayo Yes ha. Kasi hindi makakatulong sa bata, lalo na kung ang mga emosyon natin, ang paiirali natin, at mas madalas sa hindi, pag emosyon ang nauna, yung isip at salita natin ay hindi nagiging tama at nakakabuti para sa lahat. Kasi ngayon, attorney, hindi na rin sumasagot si Myra Akil. Na kung sakali man may gusto ka bang imensahe sa kanya? Malaki po ang pasasalamat ko sa ginawa nila sa anak ko dahil bilang ina po, ang tanging hiling ko lang sa anak ko yung mapabuti siya. Pero sa side ko naman po, masakit lang din po ang sabihan na wala kang kwentang ina kahit ginawa mo naman lahat. Kasi isang beses lang naman ako nagkamali. Hindi naman yun naulit. Pasasalamat na lang din siguro kasi inalagaan nila yung anak ko. Pero sana, wag na lang din silang magsabi ng masasakit na salita, lalo na sa akin. Dahil nanay lang din ako. Gusto ko lang makasama yung anak ko, namin ang asawa ko. Ma'am, i-coordinate po natin to, ma'am, ha? Maraming salamat po, Miss Fauzia Mocsin, ang head po ng Ministry of Social Services and Development ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Maraming salamat po, attorney. Okay Opo. po. And salamat din po kay Attorney Abdul Majid Mangotara, ang Legal Assistance Division po ng National Commission on Muslim Filipinos. Maraming salamat po, Thank Attorney. you.